Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, no? Ito po yung pinaka-latest update natin kay Bagyong Nando. Ito nga po ay nag-intensify na bilang isang typhoon category. Tinataglay na nga po nito yung lakas na abot sa 120 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso na nga po yan na abot ng 150 km per hour. Mabagal pa rin po yung pagkilos ni Bagyong Nando. At ito nga po yung kanyang extension nung kanyang kaulapan ay umaabot na po yan hanggang dito nga po sa may parte ng Visayas, ilang bahagi ng Bicol region ay makakaranas na nga po ng mga pagulan. Ganon din po sa Palawan at ilang bahagi ng Mindoro provinces. Expected din po natin na ngayong hapon hanggang mamayang gabi may mga tsansa na rin po ng pagulan dito nga po sa may parte ng Metro Manila. At iba yung paghahanda sa ating mga kababayan, no? Posible nga po na umabot nga hanggang sa storm wind signal number 5 dito nga sa may parte ng extreme northern Luzon at yung storm surge na pwede nga pong hatakin po niya na yung alon papunta sa ating baybayin. Kaya yung mga kababayan naman natin na pwede nang lumikas at maging safe at yung ating mga kabahayan ay ating itali na nga po, no? Yung nagiging kaugalian ng ating mga kababayan na lalo nga po pagka may mga ganitong malalakas na bagyo. So expected nga po natin sa mga oras na ito may mga tsansa na nga po ng mga pag-ulan, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Visayas, dito nga po sa may parte ng Tacloban, sa may Samar, Eastern Samar, dito naman po sa may parte ng Rojas, Bohol, sa may parte ng Bacolod, Kabangkalan ay makulimlim na kaulapan. Sa may Legazpi naman at Catanduanes, meron po tayo dyan mga biglaang pagbuhos na may hina at katamtamang pagulan na minsan may pabugso-bugso ng biglaang pagbuhos ng malalakas na pagulan. Ganon din po dito sa may parte ng Marinduque, Romblon, dito po sa may Mindoro provinces at maging sa Palawan ay makulimlim na ang kaulapan. Ganon din po sa may parte ng Metro Manila, sa may parte nga po ng Bataan, Zambales, maging sa parte nga po ng Pangasinan, meron na rin po mga pag-ulan sa may Quirino, Aurora, maging dito nga po sa Quezon, Polillo Island, maging dito nga po sa may parte na ng Isabela ay makulimlim na rin po ang kaulapan. Dito naman po sa may latest forecast track ng European Center. So ito nga po expected natin, no, stable pa rin nga po yung posibleng magiging dadaanan ni Typhoon Nando. So bukas nga po asahan natin na mas didikit na nga po yan ng bahagya sa bandang kalupaan ng eastern section ng ating bansa. So mararamdaman na nga rin po yung mga pag-ulan at yung mga pabugso-bugso ng hangin ni Bagyong Nando. So pagdating naman po ng alas 8 ng umaga bukas, mas lalapit pa nga po yan at mas mararamdaman na nga po si Bagyong Nando. At kung makikita natin yung kanyang mata, no, ito nga po yung pinakamata ni Bagyong Nando, no, medyo may kalakihan nga po yan at tinahatak na nga po niyan yung habagat na posibleng magpaulan dito nga po sa may parte ng Bicol region, Mindoro provinces, Visayas, Palawan at maging dito nga po sa may parte ng Central Luzon, Metro Manila. Dito nga po sa may parte ng Batangas ay makakaranas na nga rin po ng mga pabugso-bugso ng pagulan. Then pagdating po ng alas 11 ng umaga bukas, asahan nga natin mas lalapit pa itong si Bagyong Nando at mas lalakas pa po yan At dito nga po ay posible nga po itong umabot ng super typhoon category. Yan po yung ating pinaghahandaan. At mapapansin nga natin pagdating ng alas 2 ng hapon, bukas po yan na mas mararamdaman na po yan at mas umaabot na nga yung kanyang diametro dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon. At pagdating po ng alas 5 ng hapon, mas magiging masungit na nga po ang lagay ng panahon dito nga sa may parte ng northern Luzon, extreme northern Luzon,
at magiging maulan nga po sa halos malaking bahagi ng ating bansa. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi bukas, so expected natin medyo babagal ng bahagya pa yan, at pagdating nga po ng alas 11 ng gabi bukas, mas mararamdaman na itong bagsik ni Typhoon Nando, at ito nga po ay posibleng magdulot nga ng storm surge. And then pagtapos po niyan, pagdating naman po ng September 22, dito na nga po mas didikit na po yan sa parte na extreme northern Luzon, at pagdating nga po ng alas 5 ng umaga, mararamdaman na yung malalakas na hangin dito nga po sa may parte ng Basco, Batanes, Itbayat, sa may Sabtang Island, at asahan na rin po natin dito sa Babuyang Group of Islands. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga by September 22, dito po hindi natin nirule out yung posibilidad na magkaroon ng landfall scenario, but as of now, ito po ay posibleng dumaan lamang sa mga coastal water dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 11 na umaga, dito nga po ay talagang hahagupitin na ang parte na extreme northern Luzon. Kaya iba yung pagdadasal na rin po sa ating mga kababayan, dahil nga po dito sa posibleng super typhoon na ito ay marami nga po tayong mga kababayan na posibleng maapektuhan at masira na naman ang kanilang mga tahanan. At sana nga po maging safe at walang maging casualty dito nga po sa paparating na posibleng super typhoon Nando, na ito nga po ay kung makikita natin ngayon sa ating screen, ay talagang halos buong extreme northern Luzon ay aabutin ng storm wind signal number 5, at may extension pa po yan dahil aabot po yan hanggang dito sa parte ng northern Luzon. Possible pa nga po umabot yan hanggang dito sa may parte ng central Luzon, at yung mga pag-ulan ay halos malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng pag-ulan at may mga pabugso-bugso ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy pa rin po yan na mananalasa dito sa may parte na extreme northern Luzon, at pagdating nga po ng alas 8 ng gabi, ramdam pa rin po yan, at humahambalos pa rin nga po yung kanyang diametro dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Then pagdating nga po ng alas 11 ng gabi ng September 22, dahan-dahan na po lalayo ito posibleng super typhoon Nando, pero ramdam pa rin po natin yung bagsik ni Bagyo Nando, at mapapansin nga po natin halos malaking bahagi pa rin ng ating bansa ay makakaranas nga po ng masungit na panahon dahil nga sa bagsik ni posibleng super typhoon Nando. Mag-iingat po tayo at maging handa para nga po dito sa posibleng senaryo ni Bagyong Nando. God bless po sa ating lahat.